Nasa ating pong linya ngayon through StreamYard si Mark Pleños, isa pong caregiver diyan po naman sa Israel. I think madaling araw ngayon doon sa Israel. Ating po siyang kukumustahin para humalaman natin ang actual na sitwasyon doon. Mark, magandang umaga sa iyo, Mark. Magandang umaga, Sir Ted Pelon. Opo. Anong oras ngayon dyan? 2:46 ng madaling araw. Sorry ha, naistorbo ka namin, Mark. Kami lang talagang interesado malaman kung kumusta kayo dyan. Nasaan ka ngayon eksakto sa Israel? Sa Tel Aviv. As in Tel Aviv, no? Yeah. Oo. Mark, kumusta dyan? Meron ba, di ba, ang paunang report, may mga lugar sa Tel Aviv na inabot mismo ng pagbobomba ng Hamas? Yes, sir. O sige, pwede mo kaming kwentuhan nitong Sabado, nasaan ka? Ano ang mga narinig mo o nasaksihan mong mga pangyayari? Thousand of rockets nakarating dito sa Tel Aviv. Malakas na putok. Tapos yung kapag may darating na bomba, may siren naman. Kaya safe kami kasi basta sundin lang yung mga instruction ng Israeli Defense Forces. Oo. Ano ba ang instruction at pag may dumarating na bomba, nagtatago ba kayo? May mga bunkers na ba kayo sa tinitirhan ninyo? Meron sa bawat bahay mayroong mga bomb shelter. As in merong bomb shelter. Yes. Sige, kwentuhan mo kami anong oras yung unang bomba na narinig mo at nasaan ka noon? 6:30 ng umaga, nasa loob ako ng bahay. Hindi na ako na tumakbo. Pumunta na lang sa bomb shelter kasi doon malapit lang naman ang bomb shelter. Oo. Ilang oras ka nagtago sa bomb shelter? Saglit lang kasi mga isang oras tapos babalik na naman sa labas kapag wala na yung siren. Tapos nawawala na naman. Tapos balik na naman kapag may bomba na naman hanggang tanghali. Tapos natigil tapos bumalik na naman pag 8 PM ng gabi. Tapos ngayong buong araw walang bomba dito sa Tel Aviv itong Sabado. Itong Sunday wala. Oo. Marcos, 18 anyos ka na dyan sa Israel bilang caregiver. Yes. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Cebu. Asa may dapita sa Sugbo. Ang home ko sa Camotes Island. Pero naanak ko sa Cebu City. Sige, nasaan ang iyong pamilya? Nasa Cebu City. Oo. So, sa 18 anyos mo na caregiver, talaga ang trabaho mo simulat sa pool? Yes. Oo. So, magmula noong 18 anyos ka na nga nagsimula diyan maging caregiver, nakailang gera ka na inabot mo between Hamas and Israel? 2006, 2010, 2014, pang-anim. So, ano ang iyong karanasan doon sa mga gera na iyong naranasan dyan? Nung bang panahon yon, mismong Tel Aviv din ang binobomba at nagkaroon ba ng pagkakataon na nalagay sa peligro talaga ang buhay mo? Mas matindi ngayon kumpara sa nakaraan kasi nakapasok kasi po ang maraming hundreds of Hamas sa boundary. Nakapasok siya sa southern part of Israel. Pero dito naman sa Tel Aviv, katulad din dati, wala nang pagbabago. Walang pagbabago mismo sa city proper, pero sa ngayon na sitwasyon, ano na ang bawal yung gawin kung meron man? Ang instruction ngayon, stay indoor. Tapos doon sa southern part of Israel, stay in sa shelter sila, dapat mananatili sa shelter.
Yun ang instruction. Oo. Kuya Mark, si Chacha po ito. Gaano kalayo ang Tel Aviv doon po sa southern part ng Israel kung saan nakapasok ang Hamas group? 67 na kilometers. Mga ilang oras po ang biyahe nun papunta dyan sa inyo? Depende kung mabilis. Mga oras kalahati. Mabilis ang mulat traffic. Oh, 67 kilometers, sabi nyo nga po, malayo naman po kayo doon sa pinangyarihan. Pero ngayon po ba dyan sa Tel Aviv, normal ang buhay ninyo? Kasi sinasabi nyo kanina, ang advice sa inyo ng gobyerno is to stay indoors. Paano po yung mga kailangan ninyong gawin outside, lalo pa yung mga may trabaho? Ang iba, is live lang ang trabaho dito. Yung mga live out, pinapasok ng trabaho. So wala Yung po. mga live out. So, ibig sabihin, kahit po medyo malayo kayo doon sa pinangyayarihan talaga ng gulo, yung mga may pasok na hindi doon mismo nakatira, hindi mo na pinapapasok sa ngayon ng gobyerno? Hindi muna kasi yung bomba kasi hindi siya anytime kasi magpapalipad sila ng bomba. Katulad kanina, nagpalipad sila pero doon lang sa part sa southern part ng Israel. Kayo po, stay in po kayo dyan sa inyong trabaho? Oo. Ilan pong mga Pilipino ang kasama nyo dyan? Maraming Pilipino dito sa Tel Aviv kasi ang lahat ng Pilipino dito sa Israel is 35,000. Yes po. Dyan po sa pinagtatrabahuhan nyo, sir, ilang kayong mga Pilipino? Marami dito, di ko eksaktong bilang, pero thousands dito kasi dito po yung pinakamaraming Pilipino sa Tel Aviv. Kanina sabi nyo nga po, pang-anim na beses nyo na po ito na-experience ng gera, no? Simula nang magpunta po kayo dyan sa Israel. Hindi nyo po ba naiisip na umuwi na? Dahil ang sabi nyo, iba po yung ngayon, mas grabe. Hindi ko naisip kasi alam ko malakas ang Israel. Kaya hindi basta-basta ang Israel. Safe kami dito basta kasi ang mga military dito talagang pinoprotektahan din ng mga foreign workers. Kumbaga kampante pa rin po kayo sa kabila ng mga sirena na naririnig ninyo at dun sa pagpapatago po sa inyo sa mga bomb shelters. Kampante kami dito. So wala po kayong pagdadalawang isip, kayo po talaga ay magsistay pa rin kahit may gera na nangyayari po dyan sa ngayon. Mag-stay pa rin. Karamihan mag-stay pa rin dito sa Israel. Yung mga baguhan lang, yung may nagkaroon ng nervyos kasi hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Pero may mga kakilala po ba kayo na nagdesisyon na umuwi na ng Pilipinas o uuwi na? Merong mga nagme-message sa akin na gusto na daw niyang umuwi. May libre pa daw na ticket. Sabi ko, alam ko, may libre yan. Kapag wala kayong pamasahe talaga, may sasagutin ng government yan. Basta i-request lang sa government na talagang gusto niyang umuwi kasi matindi na yung nervyos niya. Sabi ko, i-assess ko kayo na makausap yung OWA at saka yung DMW. Mark, sa ngayon, gaano kaorganisado ang mga Pilipino dyan? Organisado ang Pilipino dito kasi mayroong group sa Philippine Embassy. Kasama kami yung mga Filipino leaders dito. At saka, hindi naman nakabaya ang embassy kung anong mga problema, ina-actionan agad. So kumbaga, talagang meron kayong organisado kayo. Ikaw ba'y leader din dito ng Filipino community? Isa po ako sa leader ng Filipino community dito. Pakiulit lang, nagchachapi ka, Mark, please. Isa po ako sa Filipino Philcom leaders dito sa Israel. So sa ngayon, meron bang report na Pilipinong na-hostage ng mga Hamas extremist? Mayroon, sir. Katunayan nga, katsat ko ngayon, gusto ko nga sana ipasok pero hindi naman pwede siguro ipasok. Nasa Pilipinas siya ngayon. Kinumpirma niya sa akin na yung isa sa na-hostage, asawa niya. Yung isa sa na-hostage, asawa niya? Babae, lalaki to, itong hinostage? Lalaki siya. Lalaki. Kinukumpirma sa anong pamamagitan ng paraan ito? Kinumpirma niya kasi ang ginagawa kasi ng Hamas, kapag mayroon silang nakuhang hostage, binibidyo nila. Pinipicturan. Yun, nakikita doon, nakasakay sa kotse. Binibidyohan nila yung mga na-hostage nila. Nakita niya yung... Saka wala na din doon sa pinagtatrabahoan niya, yung
asawa niya. Hindi na makokontak hanggang ngayon. Oo. Tapos kinumpirma niya sa akin, saka alam na rin ng Philippine Embassy yan, kaya lang di nag-confirm ang Philippine Embassy dahil hindi naman nagbigay ng confirmation ng military at saka Israel government. Sige, so sa ngayon, kung binabanggit mo na merong kang nakumpirmang isang lalaki manggagawa diyan sa Israel na hostage, maliban sa kanya, meron pa bang iba? Mayroon sir, pero na-rescue na karamihan. Kanina sa itong linggo, tumawag din sa akin yung mga na-rescue. 10 silang na-rescue sila doon sa isang village. Kasi na-trap sila doon sa mga shelter kasamang amo nila kasi nandoon yung Hamas. At saka, pero malaking pasalamat kasi yung mga army ng Israel talagang inuna sila bago nagkipagbakbakan doon sa Hamas. Inuna talaga silang i-rescue muna. I-rescue sila. Na-rescue, wala namang report na Pilipino na nasugatan o namatay? Meron. Ha? Meron nasugatan sir na nasa hospital ngayon. Yung isa na ang pangalan, hindi ko lang magitin ang pangalan niya. Pinaril kasi yung alaga niya, pinatay. Ngayon, gusto niya sanang paano siya, i-rescue niya. Pero binaril din siya. Tumakbo siya sa shelter pero nasugatan siya dito sa braso. Nasa hospital siya ngayon. Lalaki ito? Lalaki. Oh, anong trabaho nito? Caregiver din? Caregiver din po siya. Oh, saan lugar ito, itong pinangyarihan na ito? Saan particular na lugar diyan sa Israel? Doon siya sa Nitibot, sa part of Nitibot, sa malapit lang sa mga 3 kilometers from Gaza. 3 kilometers from Gaza. Ang tawag ng kibbutz, Biri. Parang isa siyang village, sa village siya. Oo. Saan ba nanggagaling mismo yung mga bombang pinakakawalan ng Hamas? Sa Gaza Strip ba o sa West Bank? Sa Gaza kasi yung West Bank hindi yun hawak ng Bethlehem, West Bank hindi hawak ng ng Hamas. Ang hawak lang nila yung Gaza. So sa West Bank ito ay kontrolado ng Israeli forces, ng Israel. Hindi, Palestinian Authority. Oo. Palestinian. Iba kasi yung Gaza hindi kontrolado ng Palestinian Authority. Okay. So itong Palestinian Authority, ito ho yung pinanggalingan nung unang resistance movement pero nagkaroon ng splinter group na Hamas. Tama sir. Okay. So itong Hamas ngayon ang may control sa Gaza Strip. Yes. Okay. At itong Gaza Strip ang pinanggagalingan ngayon ng mga bombang pinauulan diyan sa Israel. Tama. Okay. Ito lang kasi may mga nanonood ngayon sa atin na mga may pilgrimage nga dapat diyan sa Jerusalem at Bethlehem. Oo. Ano ang advisory kasi nga itong West Bank na andiyan 'di ba ang Bethlehem, 'di ba? At saka ang Jerusalem halos? Ang Jerusalem is Israel 'yon. Ang Bethlehem at saka Jericho hawak yan ng West Palestinian Authority. Sa ngayon, nag-advise ngayon ng embassy na in-advise nila lahat ng mga Pilipino na gustong pumunta ng Israel, discourage nila na huwag mo nang pumunta sa ngayon. Dahil hindi safe talaga ang Israel. Sige. So, balikan natin itong mga Pilipino na isa ang sinasabi mong hostage. May balita ka kaya kung saan siya dinala ngayon? Nasa Gaza. Dinala siya sa loob ng Gaza. Ano ba usually ang nangyayari diyan kapag hino-hostage ng mga Hamas? Ano ang ginagawa sa mga hostage? Kapag Israeli ang hostage, sir, parang parang swap. Isang hostage na Israeli, 100 na mga terorista na nakakulong dito sa Israel ang palit ulo. Pero ngayon lang kasi nangyari na may Pilipino na hostage saka naipit sa gulo kaya mas sa 17 or 18 years ko dito, almost 18 years ako dito, ito lang ang pinaka na-experience ko na matindi na kaguluhan dito ngayon. Sige. So, sa ngayon, yung bang mga Pilipino
lahat kayo may contact maliban doon sa mga kamo ay hawak kayo na hostage? Ano ang inyong komunikasyon para magkaalaman sa mga sitwasyon ninyo? Mayroon kaming mga group chat at saka mga FB page. Ang embassy din, aktibo sila nag-update doon sa FB page ng Philippine Embassy. Then kami pong mga grupo dito, Filipino Community Groups, mayroon din po kami mga GC. Kung mayroong nawawala isa man sa amin, malalaman agad namin. Kaya mayroon dalawa pa na o 5 ang hindi pa ma-contact ngayon, missing, maliban doon sa isang na-hostage. Unaccounted yung 5. Unaccounted, oh. Pero puro lalaki ito, Mark? Isa lang, ang pagkakala mo, isa lang ang lalaki. Puro Ang 5 yung nakidnap. Okay. Internet ang gamit sa mga gantong uri ng komunikasyon. Kapag ba bumagsak ang internet dyan, meron ba kayong pamamaraan o komunikasyon, how to communicate? Meron na ba kayong ganung plan o mga contingency plan? Wala na. Katulad ng mga na-rescue kanina, hindi namin makontak yung ilan doon sa kanila. Hanggang nung na-rescue sila, doon na lang namin na-contact yung iba doon. Kasi pinutol yung line of communication doon sa lugar na yun. So kapag nawala ng internet, may problema na kayo sa komunikasyon? Wala na, kasi yung iba nga doon, walang kain mula umaga hanggang gabi. Kasi yun nga, walang pagkain mo sa shelter eh. Nung na-rescue, talagang ang experience nila, napakahirap ng experience nila doon. Yung shelter na binabanggit mo, saan mga lugar ito? Doon sa Kibbutz Be'eri, doon sa southern part of Israel, malapit sa Gaza Strip. Itong mga Pilipino diyan, ano ang bulto nila sa trabaho? Itong pinakamarami, ano mga trabaho nila? Caregivers, sir. Caregivers. Yung pangalawa, yung hotel workers. Oo. Sa hospitality na sila, no? Hotel workers. Kaya nga, sa mga hotel naglilingkod. Oo. Sige. So, sa ngayon, Mark, medyo madaling araw nga dyan, wala ka pang tulog. Ano ang advisory sa inyo ng pamahalaan ng Israel at ng Philippine Embassy kung sakasakali worst case scenario? Worst scenario, wala pang wala pang contingency plan ng Israel, pero nakahanda naman sila kapag mayroong mga Pilipino na gusto nang umuwi, nakahanda sila. Yun ang advice kanina kasi nag-Zoom kami kanina kasama yung DMW, Pilipinas, saka yung OWA, kasama si OIC Hans Kakdak at saka si Admin Arnel, kasama kanina, at saka yung ambassador namin dito. Yun, na-announce sila doon kung anong dapat gawin. Na kung mga gusto nang umuwi, kukontakin lang sila, nagbigay naman sila ng mga numbers doon sa sige. So, saan ba ang pinakamalapit na airport dyan kung magbabakwit kayo by air? Sa isa lang ang airport dito, yung Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Meron bang bakwit na ginagawa by sea? Dati, yung contingency plan dati ni Pangulong Duterte nung panahon niya, yung 2020 yata, may nakahanda ng barko dito banda sa Middle East. Okay. Sige. Ngayon wala pang gano'n na plano ang gobyerno natin. Sige. Ilan ang anak mo, Mark? Ito. Oo. Yung bang 7 na yun, nakapagtapos na sa ilan doon na nakagraduate na? Pa lang, 3. Oo. At 3 na yung napagpatapos mo. Anong trabaho ni Mrs.? 2 pa yung nagka-college ko ngayon. Tapos yung Mrs. ko, hiwalay kami.
Hiwalay. Oh, so sige. So ikaw ngayon talaga ang inaasahan nitong mga anak mo sa kanilang pag-aaral. O ako inasahan nila. Oh, ilang taong ka na ngayon, Mark? Ha? Ilang taong ka na? Bilang imong edad? 53. Magpi-54 ngayong buwan na to. Oh, October. Ngayon October, anong araw? Sa 18. Oh, sige. Bagamat may gulo diyan, happy birthday pa rin, ha? Ang aming bati sa iyo. Sana matapos na ito bago ka mag-birthday. Matatapos na to sa Confident ka, ha? Matatapos ito. Oo, matatapos ito kasi siyempre may mamamagitan naman diyan na ibang bansa din. Oh, sige. So yung mga anak mo agad kang kinontak nung malaman nila may panibagong gulo diyan at nababahala sa iyo. Ginantak ako nila, minisage ako kung kumusta ako, sabi ko okay. Sanay na rin sila Sir Ted sa akin dito kasi ilang kaguluhan na din ang naranasan ko dito. Okay. O sige. So salamat ng marami, ha, sa iyong sakripisyo para sa bayan. O, kung sakali po, no, Sir Mark, na may mga Pilipino po dito, na may mga kapamilya dyan sa Israel, sabi niyo po kasi isa kayo sa mga leader ng mga Filipino community dyan, meron po bang Facebook page or number na pwede nilang kontakin just in case hindi po nila mahagilap yung pong mga kapamilya po nila dyan sa Israel? Saan po sila pwede makipag-ugnayan? Marami sa yung dalawang asawa yung isa na hostage o na kidnap, sa FB page ko sila nagme-message, saka kasi alam nila na tumutulong ako dito o kaya direct sila sa Philippine Embassy. Tapos marami din po mga Philcom leaders dito na mini-message nila. Ganun lang kasi nagtutulungan kasi kami dito kahit wala kami sweldo sa government, tumutulong kami, nag-ano kami ng oras para makatulong sa bayan natin. Sir, ano po yung Facebook page nyo? Baka pwede po nating ibigay para sa mga may mga katanungan po. Yung Mark Plain News, saka yung OFWGME, saka yun lang. Yung Mark Plain News. Mark Plain News. Busy kasi kami. Okay, sige. So, Mark, dagang salamat kanimo bay, ha? Paghinay. Oo, salamat na. Dagang salamat. Salamat, Sir Ted. Idol. Salamat na marami, ha? God bless you and protect you at lahat ng ating mga compatriots. Okay? Salamat bay, ha? Thank you. Thank you very much. Salamat din, Sir Ted. Opo, thank you. Si Mark Pleños, that's Pleños, ha? Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.